Huwag nating sisihin sa reclamation ang baha. Ang sisihin natin, walang urban planning na ginawa dito sa mga lumang syudad. Dito sa atin, hindi naman kailangan maging genius ka para maintindihan mo yun. Isang lugar, bigla mong tatayuan ng village o tatayuan mo ng malalaking building. Yung lugar na yun, hindi naman yung ginawa para sa ganun. O ano mangyayari, di ba ha? Kaya sana, huwag tayong maging sa totoo lang. Ano ba naman yan? Pagkumpas ng Amerikano, sunod tayo lahat. Porket sinabi ng Amerikano na yung reclamation nila dun sa embassy nila, tinamaan sila. Lahat tayo naman ngayon, galit sa reclamation. Ano ba yun? Wala na ba talaga tayong sariling desisyon? Ang bihira, oo. Kailan tayo uunlad? Puro salita na lang sa atin ng unlad. Gusto nating umunlad, pero pagka merong senyalis ng pag-unlad, ang bilis nating magsabi ng ito ang dahilan. Pambihira, hindi ho yan ang dahilan. Diyos mio, mga kababayan, medyo pasensya na kayo. Ayokong bumalik sa dating Robin Padilla na ganito, na high blood. At pinipilit kong maging kalmado dito sa trabaho ko to. Pero, my goodness, pwede ba? Huwag naman tayo maging uto-uto. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isang magandang gabi po sa inyong lahat, mga mahal kong kababayan. Matagal pong panahon na hindi ako nakapag-live ng ganito. Yung sumasabog yung dibdib ko. Dati kasi tuwing ganito ang pakiramdam ko, live ako kagad. Minsan nakakapag-live ako ng 5 beses sa isang araw. Ngayon, pigil na pigil magmula nung tayo po ay naging senador at binoto po ninyo. Pinipilit po natin gampanan yung ating mandato, at isa po dyan sa mandato na yan ay maging kalmado. Hirap. Napakahirap po maging kalmado. Pero alhamdulillah, nagagawa naman po natin. Pero sa pagkakataong ito, gusto po natin talagang manahimik. Pero ang sakit na sa dibdib. Medyo nagkakasakit na ako. Una, batiin ko muna to mga lead tops. Si Rigor Pineda, Alfred Arcedes, Jomalyn Gambal Pandi. Gandang gabi po. Ngayon, mga mahal kong kababayan, alam kong lahat kayo, ang iba sa inyo nagpapahinga na at gabi na. Ako naman pauwi galing sa Senado. Ganito po lagi tayo, alas 10. Ito lang yung issue ngayon na punding-pundi na ako itong issue ng reclamation. Hindi ko po naiintindihan kung bakit nagpuputukan ng butsi ng... Alam niyo po ba na ang reclamation, ito po ay ginagawa po ito ng mga progresibong bansa. Ito po ay nagiging priority project ng mga bansang maunlad. Sapagkat ibig pong sabihin, kapag ikaw ay nag-reclamation sa isang bansa, gumagawa ka ng new city, gumagawa ka ng bagong syudad.
Alam niyo po ba kung bakit mahalaga yun? Unang-una, kapag ka may bago kang syudad, ibig sabihin, nagkaroon ka ng urban planning. Sinisisi ng lahat ang baha sa reclamation. Aba, hindi ko po alam kung itong mga nagsisisi na to, nag-aral patungkol sa reclamation. Huwag natin sisihin sa reclamation ang baha. Ang sisihin natin, walang urban planning na ginawa dito sa mga lumang syudad. Lalong-lalo na sa mga bayan, sa mga probinsya na biglang naging syudad. Kasi mahilig po tayo dito sa bansa natin na bigla nating idideklara ang isang lugar na syudad. O, siyempre, pagka dideklara mo yan na syudad, magkakaroon ngayon ng pag-unlad dyan. Kapag nagkaroon ng pag-unlad, hindi ka naman handa. Ibig pong sabihin, sino ba ang unang-unang maapektuhan kapag hindi handa ang isang lugar? Drainage. Kasi, hindi naman ipinlano sa una pa lang na yung bayan na yon o yung syudad na yon ay magkakaroon ng maraming gusali. O katulad, halimbawa, sabihin natin, sa iba't ibang syudad dito sa Metro Manila, isisisi nila ang baha sa reclamation. Paano nangyari yun? Paano? Gagawa ka ng mga village, gagawa ka ng mga building, malalaking building, gagawa ka ng hotel sa isang lumang syudad na ang mga drainage hindi naman handa para sa ganong klaseng pag-unlad. Ang gagawin nilang drainage, yung paligid lang ng hotel na yon o nung gusali na yon o nung village na yon, tapos iduduktong nila sa drainage ng luma na wala naman urban planning. Ibig po sabihin, yung pagpaplano ng lugar na yon sa mahabaan, sa kumbaga, yung kanilang hinaharap. Katunayan, wala po yung ganyan dito sa ating bansa. Kaya po natin ini-encourage ang reclamation para magkaroon po ng panibagong city. Alam nyo, sa ibang bansa, ginagawa nila yung reclamation para gumawa ng new city para ma-declog yung mga lumang city. Para ang populasyon, una, ang tao, ay mabawasan. Pangalawa, yung pag-unlad, makagawa ng mga bagong drainage, para yung mga bagong building, mga bagong village, doon nila gawin kasi may urban planning. Dito sa atin, hindi naman kailangan maging genius ka para maintindihan mo yun. Isang lugar, bigla mong tatayuan ng village o tatayuan mo ng malalaking building, yung lugar na yun, hindi naman yung ginawa para sa ganun. Ano mangyayari, di ba ha? Kaya sana, huwag tayong maging, sa totoo lang. Ano ba naman yan? Pagkumpas ng Amerikano, sunod tayo lahat. Porket sinabi ng Amerikano na yung reclamation nila dun sa embassy nila, tinamaan sila. Lahat tayo naman ngayon, galit sa reclamation. Ano ba yun? Wala na ba talaga tayong, sariling desisyon? Ang bihira, oo. Kailan tayo uunlad? Puro salita na lang sa atin ng unlad. Gusto nating umunlad, pero pagka merong senyalis ng pag-unlad, ang bilis nating magsabi ng ito ang dahilan. Pambihira, hindi ho yan ang dahilan. Ang dahilan, hindi handa yung mga syudad para dyan sa modernization. Dahil yung mga drainage natin, ginawa yan na luma. Tapos hindi pa magkakasundo yung mga syudad na yan. Nag-aaway-aaway yung mga syudad na yan. Hindi alam kung saan. Pambihira. Parang hindi naman kailangan maging genius para malaman natin yan. Sana, wag pag-initan natin yung hindi ako kumita dyan, sa reclamation. Wala akong alam dyan. Ako lang, nakita ko yan sa ibang bansa. Ako'y kalat Tandaan nyo naman, bago ako naging politiko, ako'y kalat. Talagang ako'y napunta na sa mga malalayong lugar.
Napunta na ako ng Netherlands. Yung Netherlands na yan, puro reclamation yan. At yung mga Macau na yan, Singapore na yan, talagang gumagawa sila ng new city. Ang tawag po doon, new city, bagong city. At hindi po nila nilalagay yung mga matataas nilang mga building, mga village nila doon sa old city. Kasi hindi nga yun handa para doon sa ganong klaseng pag-unlad. Kaya, Diyos mio, mga kababayan, medyo pasensya na kayo. Ayokong bumalik sa dating Robin Padilla na ganito, na high blood. At pinipilit kong maging kalmado dito sa trabaho ko to. Pero, my goodness, pwede ba? Huwag naman tayo maging uto-uto. Medyo ano naman tayo. Wow. Kung gusto natin umulad, mag-isip din tayo ng ano ba talaga. Yun lang naman yun eh. Bakit tayo bumabaha? Kasi walang urban planning dito sa mga lumang syudad na to. Yun ang aminin natin. Wala. Hanapan nyo yan. Sige nga, lahat ng city. Tanong natin kung may urban planning sila magmula ng itinatag yung city nila hanggang sa panahon ngayon. Tingnan natin kung may mailabas yan na urban planning. Wala. Kaya tayo bumabaha. Yun, medyo lumalamig na ulo ko. Nailabas ko na. Yun lang, mga kababayan. Sana, maintindihan natin na itong mga ganitong panahon, tumayo tayo sa sarili natin pa. Yun lang naman yung akin Kung ano yung problema nung dayuhan, problema niya yun. Wag naman lang idamay yung buong marami tayong problema. Mahal kong kababayan. Kung yung ganyang klaseng pag-unlad ng reclamation na yan, pag-iinitan natin, ewan ko na. Saan pa tayo pupulutin? Yan na lang ang pag-asa natin para makainganyo din ng mga foreign investor. Kung pati ba yan, yun lang. Nasabi ko na. Maraming salamat. Batiin ko na lang kayo bago ako mag-good night sa inyo. Robin Hood Sierra. Yan pala, pare. Rafi Ventura. Ian Cesar. Kay Remegildo Banares. Kay Eliasar Joel. Kay Morris no. Happy birthday lang ni Morris Happy birthday pare. Kay Abdul Domingo Fidel. Yan. Lovely. Kay Lovely. Maraming salamat po mga kababayan. Medyo mahirap pala magbasa ng umaandar ang sasakyan. Maraming salamat. Mela. Ito tao natin si Mela. Nanonood do. Maraming salamat po sa inyo. Magandang gabi po. Mabuhay po kayo. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Mahal kong kababayan, matagal pong panahon na hindi ako nakapag-live ng ganito. Yung sumasabog yung dibdib ko. Dati kasi kung ganito ang pangaramdam ko, live ako kagad. Minsan nakapag-live ako 5 beses sa isang araw. Ngayon, pigil na pigil magmula nung tayo po ay naging senador at binoto po ninyo. Pinipilit po natin na gampanan yung ating mandato at isa po dyan sa mandato na yan maging kalmado. Hirap.
Napakahirap po maging kalmado. Pero alhamdulillah, nagagawa naman po natin. Pero sa pagkakataong ito, gusto po natin talagang manahimik. Pero ang sakit na sa dibdib. Medyo nagkakasakit na ako. Una, patiin ko muna itong lead taps. Igor Pineda, Alfred Arcedes, Jomalyn Gambal Pandi. Gandang gabi po. Ngayon, mga mahal kong kababayan, alam kong lahat kayo, ang iba sa inyo nagpapahinga na gabi na. Ako naman pauwi galing sa Senado. Ganito po lagi tayo, alas 10. Ito lang yung issue ngayon na punding-pundi na ako itong issue ng reclamation. Hindi ko po naiintindihan bakit nagpuputukan ng butsi ng... Alam niyo po ba na ang reclamation, ito po ay ginagawa po ito ng mga progresibong bansa. Ito po ay nagiging priority project ng mga bansang maunlad. Sapagkat, ibig pong sabihin, kapag ikaw ay nag-reclamation sa isang bansa, gumagawa ka ng new city. Gumagawa ka ng bagong syudad. Alam niyo po ba kung bakit mahalaga yun? Unang-una, kapag ka may bago kang syudad, ibig sabihin, nagkaroon ka ng urban planning. Sinisisi ng lahat ang baha sa reclamation. Aba, hindi ko po alam kung itong mga nagsisisi na to, nag-aral patungkol sa reclamation. Huwag natin sisihin sa reclamation ang baha. Ang sisihin natin, walang urban planning na ginawa dito sa mga lumang syudad. Lalong-lalo na sa mga bayan, sa mga probinsya na biglang naging syudad. Kasi mahilig po tayo dito sa bansa natin na bigla nating idideklara ang isang lugar na syudad. O, siyempre, pagka dideklara mo yan na syudad, magkakaroon ngayon ng pag-unlad dyan. Kapag nagkaroon ng pag-unlad, hindi ka naman handa. Ibig pong sabihin, sino ba ang unang-unang maapektuhan kapag hindi handa ang isang lugar? Drainage. Kasi, hindi naman ipinlano sa una pa lang na yung bayan na yon o yung syudad na yon magkakaroon ng maraming gusali. O katulad, halimbawa, sabihin natin, sa iba't ibang syudad dito sa Metro Manila, isisisi nila ang baha sa reclamation. Paano nangyari yun? Paano? Gagawa ka ng mga village, gagawa ka ng mga building, malalaking building, gagawa ka ng hotel sa isang lumang syudad na ang mga drainage hindi naman handa para sa ganung klaseng pag-unlad. Ang gagawin nilang drainage, yung paligid lang ng hotel na yon o nung gusali na yon o nung village na yon, tapos iduduktong nila sa drainage ng luma na wala naman urban planning. Ibig po sabihin, yung pagpaplano ng lugar na yon sa mahabaan, sa kumbaga, yung kanilang hinaharap. Katunayan, wala po yung ganyan dito sa ating bansa. Kaya po natin ini-encourage ang reclamation para magkaroon po ng panibagong city. Alam nyo, sa ibang bansa, ginagawa nila yung reclamation para gumawa ng new city para ma-declag yung mga lumang city. Para ang populasyon, una, ang tao ay mabawasan. Pangalawa, yung pag-unlad, makagawa ng mga bagong drainage
para yung mga bagong building, mga bagong village, doon nila gawin kasi may urban planning. Dito sa atin, hindi naman ho kailangan maging genius ka para maintindihan mo yun. Isang lugar, bigla mong tatayuan ng village o tatayuan mo ng malalaking building. Yung lugar na yun, hindi naman yung ginawa para sa ganun. Ano mangyayari, di ba ha? Kaya sana, huwag tayong maging sa totoo lang. Ano ba naman yan? Pagkumpas ng Amerikano, sunod tayo lahat. Porket sinabi ng Amerikano na yung reclamation nila dun sa embassy nila, tinamaan sila. Lahat tayo naman ngayon, galit sa reclamation. Ano ba yun? Wala na ba talaga tayong sariling desisyon? Ang bihira, oo. Kailan tayo uunlad? Puro salita na lang sa atin ng unlad. Gusto nating umulad, pero pagka merong senyalis ng pag-unlad, ang bilis nating magsabi ng ito ang dahilan. Pambihira, hindi ho yan ang dahilan. Ang dahilan, hindi handa yung mga syudad para dyan sa modernization. Dahil yung mga drainage natin, ginawa yan na luma. Tapos hindi pa magkakasundo yung mga syudad na yan. Nag-aaway-aaway yung mga syudad na yan. Hindi alam kung saan. Pambihira. Parang hindi naman kailangan maging genius para malaman natin yan. Sana, huwag pag-initan natin yung hindi ako kumita dyan sa reclamation. Wala akong alam dyan. Ako lang, nakita ko yan sa ibang bansa. Ako'y kalat Tandaan nyo naman, bago ako naging politiko, ako'y kalat. Talagang ako napunta na sa mga malalayong lugar. Napunta na ako ng Netherlands. Yung Netherlands na yan, puro reclamation yan. At yung mga Macau na yan, Singapore na yan, talagang gumagawa sila ng new city. Ang tawag po doon, new city, bagong city. At hindi po nila nilalagay yung mga matataas nilang mga building, mga village nila doon sa old city. Kasi hindi nga yun handa para doon sa ganong klaseng pag-unlad. Kaya, Diyos mio, mga kababayan, medyo pasensya na kayo. Ayokong bumalik sa dating Robin Padilla na ganito, na high blood. At pinipilit kong maging kalmado dito sa trabaho ko to. Pero, my goodness, pwede ba? Huwag naman tayo maging uto-uto. Medyo naman tayo. Wow. Kung gusto natin umulad, mag-isip din tayo ng ano ba talaga. Yun lang naman yun Bakit tayo bumabaha? Kasi walang urban planning dito sa mga lumang syudad na to. Yun ang aminin natin. Wala. Hanapan nyo yan. Sige nga, lahat ng city. Tanong natin kung may urban planning sila magmula ng itinatag yung city nila hanggang sa panahon ngayon. Tingnan natin kung may mailabas yan na urban planning. Wala. Kaya tayo bumabaha. Yun, medyo lumalamig na ulo ko. Nailabas ko na. Yun lang, mga kababayan. Sana, maintindihan natin na itong mga ganitong panahon, tumayo tayo sa sarili natin pa. Yun lang naman yung akin Kung ano yung problema nung dayuhan, problema niya yun. Wag naman lang idamay yung buong marami tayong problema, mga mahal kong kababayan. Kung yung ganyang klaseng pag-unlad ng reclamation na yan, pag-iinitan natin, ewan ko na. Saan pa tayo pupulutin? Yan na lang ang pag-asa natin para makainganyo din ng mga foreign investor. Kung pati ba yan, yun lang. Nasabi ko na. Maraming salamat. Batiin ko na lang kayo bago ako mag-good night sa inyo. Robin Hood Sierra. Ayan pala, pare. Rafi Ventura. Ian Cesar. Kay Remigildo Banares.
kay Eliasar Joel, kay Morris no. Happy birthday lang ni Morris eh. Happy birthday pare. Kay Abdul Domingo Fidel. Yan. Lovely, kay Lovely. Maraming salamat po mga kababayan. Medyo mahirap pala magpasa ng umaandar ang sasakyan. Maraming salamat. Mela. Ito tao natin si Mela. Nanonood. Maraming salamat po sa inyo. Magandang gabi po. Mabuhay po kayo. So hanggang dito lang tayo mga tol. Maraming salamat sa panunood at patuloy na suporta. God bless you sa inyo lahat. Hanggang sa muli. Paalam.